Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Isang mapagpalayang gabi po sa atin na lahat, mga kaibigan. Ito po ang Kawal ng Demokrasya, Kawal de Carbonell. Ang ating pong topic ngayon ay tungkol po sa eleksyon 2028. Sa unang pananalita, ito po nais ko po sabihin. Masyado po tayo ay umaasa at tumutuon sa eleksyon na 2 taon pa ang petsa sa 2028. Kaya ako po hindi naniniwala sa eleksyon. Dapat magkaroon muna tayo ng katarungan. Dapat may tatag muna natin ang ating pong mga institusyon na magpapatupad ng halalan. Nandyan po ang COMELEC, isa sa pinakabulok na COMELEC sa buong mundo. Ito po ay nababiolate o hindi po nasusunod ang kanilang mga lituntunin, pero wala silang magawa sapagkat ang mga nagbabiolate po na nanalo ay nanalo na. Yan ang mga Marcoleta, yan ang mga Escudero, na para pong binabastos ang ating pong halalan. At hindi pa po na-resolve yung po mga anomalya na kinasangkutan nitong Commissioner Garcia na ito. Ay, para pong ang Pilipino, move na tayo, kalimutan na natin yan. Mali po yan. Maling-mali, sapagkat ang kamalian ay kamalian at dapat mo nang pagdusahan, dapat mo nang ituwid ang nabaluktot at ang nagusot ay dapat mo nang ayusin, kinisin muli at ang ating batas ibalik sa ningning ng kanyang pagiging supremang batas. Sa halip na ito ay ginagawa pong kababuyan lamang o sinasantabi lamang at binabaliwala. Ngayon, makinig po tayo mabuti. Nagpahayag na ng kandidatura si Sara Duterte bilang susunod na Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ano po ba ang Republika ng Pilipinas? Abay, ito po Republika na hindi po ginagalang ng mga Pilipino, binabastos ng mga Pilipino. Ito ang Republika na nilalayasan ng mga Pilipino at ang mga batas nito ay hindi sinusunod at ang mga alituntunin na pang-sibilisadong tao ay hindi po nila sinusunod. Kaya itong si Sara Duterte, sa kanyang pagnanais na maging Pangulo, masusunod po yan. Si Sara Duterte, ang susunod na Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Bakit? Sapagkat ang mga Pilipino ay walang dangal. Sorry, I offer no apologies. Ang mga Pilipino ay hindi marunong matuto. Ang Pilipino ay hindi marunong gumalang sa kanyang sariling bansa. Hindi niya tumahal. Hindi ko naman siya masisisi sapagkat ang lolo at lolo niya nung dumating po ang mga Kastila ay napanganak, yung sumunod na saling lahi, napanganak na walang bansa. Sapagkat ang archipelago, ibig po sabihin na archipelago ay mga pulutong na pinagkaisa ng isang kultura at yan po ang alam natin na Republika ng Pilipinas ngayon. Wala pong formal na deklarasyon ng ating bansa ay Pilipinas maliban lamang sa pag-report ni Ferdinand Magellan sa kanyang amo na si King Philip IV. Philip ang pangalan ng hari na isa sa pinakamasamang hari sa buong Espanya. Doon po ipinangalan ang Pilipino, ang Pilipinas. Kaya siguro ganito ang ating pong kultura, ganito ang ating pagkatao, ganito kababoy na ultimong Sara Duterte na pinakabobo, pinakamasamang kandidato ay merong pag-asang maging Pangulo
ng Republika ng Pilipinas. Ano po bang chance na baka siya matalo? Eh kung matino ang Pilipino, matatalo po yan. Pero hindi po matino ang Pilipino. At ang Inchik ang siyang nagpapatakbo ng ating pong bansa ngayon. Hindi po ako naniniwalang bobo ang Supreme Court. Hindi ako naniniwalang bobo ang mga taong nag-pro-China. Meron po silang dahilan kung bakit sila pro-China. Ang dahilan po niyan ay kwarta at kaswapangan at ang walang pagmamahal sa bansang Pilipinas. Lahat ng mga kumakampi sa China sa labanan ng interes ng Pilipino at China, pag may kumampi sa China, yan po ay kasuklam-suklam na Pilipino. At China po ang nagpapatakbo na ng ating pong bansa. Eh bakit po sila pro-China? Sapagkat sila ay anti-Pilipino, ang kanilang loyalty ay para sa China, at ang gusto maging Pangulo ng Republika ng Pilipinas ay walang iba kundi si Sara Duterte. And what China wants to get, or what China wants, China gets. Ang ibig po sabihin kung ano ang gusto ng China, yan pong masusunod. Sapagkat minority lamang po ang mga matitinong mga Pilipino. Katunayan, abay, naglilista po ko ng 7 pinakamatinong Pilipino. Hindi ko po mabuo-buo yung 7. Siyempre, number 1, nandyan yung Trillanes, nandyan yung Torre, Tariela, Laila de Lima, Antonio Carpio, Heidi Mendoza, Maria Reza. Wala na po ako masyado may dagdag. Siguro, Boying Remulla, kaya lang wala pa rin yung big fish niya. At wala po tayong maisip na sino pang mga magigiting o magnificong mga Pilipino. Ganun pa man, unless we watch out, unless something shocking happens, Sara will be the next president of the Republic of the Philippines. Eh bakit nga naman? Bakit hindi? And laki-laki na ng investment ng China, mga kaibigan, sa Pilipinas. Ang ibig ko po sabihin ng China, hindi ito mga inchik-chonga dito sa ating sa Binondo. Mga wakanga-wakanga na yan. Hindi po yan ibig ko sabihin. Matagal nang amo natin ang mga inchik dito po sa ating Republika ng Pilipinas. Lahat ng bangko, maliban sa BPI, kanila. Lahat ng mga chain stores, kanila. McDonald's na pag-aari dapat na Amerikano, nangkat at ginawang prangkisa ng Amerikano dito sa ating bansa. Inchik ang may-ari. Jollibee, Inchik may-ari. Philippine Airlines, flag carrier of the Philippines, Inchik ang may-ari. San Miguel Beer, Inchik ang may-ari. Halos lahat po ay Inchik. At ang mga Pilipino ay mga empleyado. Mga Pilipino, mga kaibigan, lumalaya sa Pilipinas para maghanap ng trabaho sa ibang bansa sapagkat ang amo dito ay Inchik. Ngayon, hindi pa tayo nagkakasya sa ganyan. Pinabayaan pa natin ang komunista Inchik. Siya na po lumilipol sa atin. Saan na nakita na nagkakasayahan ng mga tao habang ang kanilang karagatan at ang kanilang mga isla-isla sa West Philippine Sea ay sinasakop ng China? At ang mga opisyalis, abay nagdidebate pa. Pro-China pa yung iba. Tayo nagbabayad ng pinapasweldo sa mga senador. Tayo nagbabayad ng ultimong kuryente ng lahat ng senador. Ang kalahati, mahigit sa kalahati ng Senado, pro-China. Kaya nga payo ko kay Speaker Senate President Soto, huwag mo nang recognize, huwag mo payagan na yung Senado ng Republika ng Pilipinas ay ginagawang plataforma
sa pagsusulong ng interes sa Inchik. Huwag mong papayagan na tatayo dyan ng mga Marcoleta, mga Robin Padilla, mga Cayetano, mga Escudero, mga Loren Legarda, Amy Marcos, lahat ng mga China tours, mga kaibigan. Dapat ay hindi po manatili diyan. Dapat pag pinapayagan na magsalita sa Republika ng Pilipinas ang lahat na nagtatanggol sa interes ng China. Ngayon, meron pa tayong laban kay Sara Duterte? Wala, sapagkat ang kailangan ng bansa natin ay tumayo at magkaroon ng dangal. Sanay po nakalugmok, sanay na namamalimos ng biyaya ng kung saan galing, at karamihan po niyan ay pinupuno ng Inchik, ng komunistang Inchik. Napakalaki na ng kanilang investment. Nagtayo na po sila ng mga base militar at mga para pong Makati sa iba't ibang isla natin, man-made islands. Gumawa na po sila sa West Philippine Sea. Bakit pa nila tayo kinakailangan giyerahin? Wala naman lumalaban sa atin eh. Pagka meron lumalaban, pareho ko pinagtatawanan pa. Ito, pinag-iinitan pa ng mga maka-inchik o mga taong galit sa makabansa. Ang tingin nila sa makabansa, NPA. Ang tingin nila sa mga bansa. Buti na lang, hindi marunong mag-spelling at hindi marunong mintindi. Itong si Sara Duterte. Akala mo, hindi niya alam yung NTF, LCAC. Abay, napakabobo po nito. At ako, pumupusta na nandaya lang ito o binayaran lamang ng tatay niya, pareho ng pagbayad ng tatay niya sa kanyang bar, yung pagpapasa sa abogasya. Otherwise, paano makakapasa ang isang utak elementary na pareho ni Sara Duterte sa pagka-abogado? Tulad po ng aking pong sinabi, wala nang pakialam ang kwalifikasyon. Kung anong gusto ng China, yun po masusunod. At wag na kayong gumastos ng malaki. Magrevolusyon na lamang tayo sapagkat ang China, pag sinabi nilang si Sara Duterte ang gusto nila, bakit nila gusto si Sara Duterte? Sapagkat boba, sapagkat kayang-kaya nilang manipulahin. Bakit gusto nila si Digong Duterte? Sapagkat sanggano at kayang-kayang takutin ng mga Pilipinas, sabihin niyang mabuti pa maging probinsya na lang ang Pilipinas ng China. Bullshit! Punyeta! Hindi po tayo naliligayan sa pagmumura, pero estupido lahat ng Pilipinong kumakampi sa China. Kaya estupido ito si Marcoleta. Estupido, estupido, estupido. Pakalatin po ninyo itong video na ito para kung talagang matapang siya, magdemanda siya para magkaroon siya ng puwang para magdemanda. Kayong mga Iglesia ni Cristo, pakalatin ninyo, sabihin ninyo, tinawag ka ni Carbonell na estupido. At papangatawanan ko po yan. Hindi ako magiging Marcoleta 1, Marcoleta 2. Kung ano sasabihin ng 1, babawin ng Marcoleta 2. Sabihin niyang, ipamigay na lamang natin ang Kalayaan Island Group. Pagkatapos, sasabihin naman niya sa pangalawa, wala akong sinasabing ganun na ipamigay. Estupido, sinungaling, kalbo. Hindi ba na yung kalbo? Yung po pagka-estupido na lamang. Kaya po please, ipakalat po ninyo itong episode na ito para makarating sa kanya, paratingin sa kanya ng mga Iglesia ni Cristo at mga kibuloy, mga JIL ni Villanueva ang magnanakaw upang kumalat ang katotohanan na lahat ng estupido ay kumakampi sa China at lahat ng kumakampi sa China ay mga Pilipinong estupido. Yan po ang ating pong pinapahayag ngayon ng harapan. Ako po si Waldy Carbonell ang sasabing iniibig ko ang Pilipinas.
China, layas! Lahat ng mga kumakampi sa China, kailan tagpasin ang inyong mga ulo. At yung mga natatawa dito po sa baril, meron din po tayo sa akin pong Chris, meron din tayo lisensyadong baril. Pinaghahandaan ko po kung sino ang gusto mga api sa atin sapagkat hindi ko po papayagan na kahit na nag-iisa tayo, hindi po tayo magpapapi. Kahit na minority po tayo, hindi po tayo magpapatalo. At kahit na tayo po ay pagtulong-tulungan, hindi po tayo yuyukod. Yan po ang ating pong paninindigan bilang isang Pilipino. Sana marami pang maging pareho natin.